itong mga nagdaang araw ay malimit na naman umugang ang pangalan ni Ginoong Benjamin Magalong. Tulad nga rin ng naipalabas ni Master Meloyap ang tungkol sa napamalitang di umano'y hindi makatwirang pagtrato at pagmumura sa isang sibilyan. Bukod pa sa nabanggit ay ang pagsasampa ng kasong may kaugnayan sa alegasyong korupsyon laban sa nasabing alkalde. Bukod pa sa nakaraang naisampa laban sa alkalde na nag-ugat sa tahasang pag-akusa at pamamahiya nito sa konsehala. Pero hindi pa rin siya pinakinggan ng mga ito, bagkus ay itinulak pa umano ng isang bodyguard ng alkalde. Kasunod nito ay nilapitan at minura siya ni Mayor Magalong. Sa 18 pahinang reklamong isinampa ni Baguio City Councilor Mylene Yeranon sa Ombudsman laban kay Mayor Benjamin Magalong, nakapaloob ang ilang mga patunay umano ng grave misconduct, grave abuse of authority, and conduct prejudicial to the best interest of the service nito. Okay, saka na natin talakayin ang bagay na yan dahil may nauna na akong ibig ipakita sa inyo. Narito. Tapos tignan nyo mga kabatas natin, no? Itong si Raffy Tulfo. Balik tayo sa kanya. And how hypocritical his statements are. Di ba sasabihin niya, Pondo, hikaos yung mga mahihirap nating kababayan, di ba? Ganun ang lagi niyang sinasabi. Tapos, yung tax sa Sichirya, tax sa kung ano-ano, yun ang nirereklamo niya. Eh, ito kaya? Yan kayang natatanggap niyong pork barrel? Yung mga tinatatanggap niyong confidential funds, yung mga pondo niyo na ganyan. Kaya nga, di ba sabi mo, gagamitin mo sa Raffy Tulfo in action. At magkadugtong ito doon sa magiging topic natin, doon sa main channel na Raffy Tulfo. No? Isipin mo mga kabatas natin, hindi pa lang tumatakbo si Raffy Tulfo. Hindi pa nananalo si Raffy Tulfo. Tumatakbo pa lang siya bilang senador. Gusto nang gamitin yung pondo ng Senado para sa Raffy Tulfo in action. Para madoble yung ginagawa nila sa Raffy Tulfo in action. That's a very good example of how it can be disbursed or used na hindi authorized ng batas. Diba? O, tignan nyo. Ito. Sabi ni Kayo, kaya pala sabi doon sa call kay Attorney Claire, kaupo pa lang ni Senador, wala pang budget. That's the problem there. By the way, happy holidays mga kababayan. Ito na nga, ano sa palagay nyo sa naging pahayag ni Ginoong Libayan? Tila pinalalabas niyang kinukurakot ni Senator Tulfo ang pondo nito? Sa aking opinyon, ito'y malinaw na isang paninira talaga. Kayo, mga kababayan, ano sa palagay ninyo rito? Maaari nyo pong ibahagi sa amin ang inyong mga opinyon, pagbulay-bulayan po natin. Tila labis na ipinagdadamdam ni Mr. Libayan ang patungkol sa pondo ng mga senador na kanya pa nagawang paratangan si Senator Tulfo na gumagamit ng pondo sa hindi tamang paraan. Ipagpatuloy po natin. Kaya you cannot blame me if I also support him. Because it's very rare to find a politician who will say that. Diyan yung sir sa 42%, mapipilitan sila ko sa substandard. And everybody knows that. That's a fact. Makulay mga bitawan ni Magalong na paratang, kaya himayin lang po natin ang mga ito. Una po, sa usapin ng pork barrel. Taong 2013, dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pork barrel system. Anong ginawa? Pinalitan ng pangalan. Ito po yung sistema kung saan nagtatabi ang national budget ng malaking pondo at yung mga congressman at senador ang mamimili ng mga proyektong pupundohan nito. Noong panahon... Hanggang ngayon, ganyan pa rin. We all know the senators, the mambabatas, have that capacity to give funds. Kaya nakikita nyo sa news, di ba? Through the aid of Senator ganto-ganto kasi siya daw yung nagbigay ng pondo. Pero illegal yun because legislative department sila eh. Pero bakit hanggang ngayon meron pa rin ganon? They still have that fund.
Taon na yun, ang mga congressmen ay merong 70 million pesos per year na allotment at ang mga senador ay 200 million pesos. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, hindi trabaho ng mga mambabatas na magpatupad ng mga proyekto. Pero po, ang pinagbawal ay ang pagtabi lamang ng pera nito sa national budget para mag-identify ng mga proyekto ang mga mambabatas. Pero pinapayagan pa rin ang mga mambabatas na mag-identify ng kanilang mga proyekto basta't isingit lang sa budget ng DPWH. They found a workaround. Sinabi na nga, mga kabatas natin, na hindi nyo trabaho yung mag-allocate ng funds. Pero, ginawa pa rin nila. Indirectly. Yare, illegal daw yun sabi ni Mr. Libayan. Aba, at talaga namang in-emphasize pa niya na ano na nga ulit yun. Mga proyekto ang mga mambabatas. Pero pinapayagan pa rin ang mga mambabatas na mag-identify ng kanilang mga proyekto basta't isingit lang sa budget ng DPWH. They found a workaround. Sinabi na nga, mga kabatas natin, na hindi nyo trabaho yung mag-allocate ng funds. Pero, ginawa pa rin nila. Indirectly. Nagkakaintindihan tayo dun, hindi ba? Heto, balikan natin ang isang video na naipakita ko na sa inyo nung nakaraan. Engineer Charles Caramem, ano po ang programa ng ating lungsod? Alright, thank you, Sir Rico. I don't know if I'm allowed to... Pwede na ba, Doc? I'm allowed to broadcast yung may grant. I don't know if it's grant or a funding that we got from the Office of the Senator Bato. Kanino raw galing? A funding that we got from the Office of the Senator Bato. Ayun, galing pala kay Senator Bato de la Rosa ang pondo. A funding that we got from the Office of the Senator Bato. This is, of course, through our able mayor. Wow, through the able mayor daw. Okay. A funding that we got from the Office of the Senator Bato. This is, of course, through our able mayor na meron pong 40 million na dinownload from the Office of the Senator Bato. It went to the DOH National Office and then dinownload sa ating regional DOH office and then binaba na po dito sa city. Parang may mali. Let's do a recap. Perang ito sa national budget para mag-identify ng mga proyekto ang mga mambabatas. Pero pinapayagan pa rin ang mga mambabatas na mag-identify ng kanilang mga proyekto basta't isingit lang sa budget ng DPWH. Okay, so ang pwede ay sa DPWH. A funding that we got from the Office of the Senator Bato. This is, of course, through our able mayor na meron pong 40 million na dinownload from the Office of the Senator Bato. It went to the DOH National Office and then dinownload sa ating regional DOH office and then binaba na po dito sa city. Tama ba ang narinig natin mula kay Engineer Caramay di in-onload ang 40 million peso fund mula sa tanggapan ni Senator Bato papunta sa DOH? At hindi sa DPWH kung saan lang allowed. Tignan natin kung anong masasabi ni Mr. Libayan patungkol dito. Ang tanong ko lang, people are saying, oh, syempre, ano mo yan eh, asawa yan ng may misis mo eh. Ni Christina eh. Ni Attorney Magalong, tatay niya yan eh. Kilala mo yan eh. Syempre, susuportahan mo yan. Let's put that aside. Tapos, maghanap ka ng politiko na may lakas ng loob na magsabi ng ganyan. Di ba? Kasi you cannot say those things kapag nakikinabang ka rin sa mga proyekto. Parang yung usapan nga rin natin sa pork barrel tsaka PDAF. PDAF yata yun. Di ba? Kasi nga, maraming senador, congressman, ang ayaw magsalita tungkol doon because nakikinabang sila. Patay tayo dyan. Di ko lubos maisip na may politikong may lakas ng loob na magsalita at kakayahang gumawa ng katulad sa ginawa ni Mr. Magalong.
Maliban na lamang sa mga likas na epokrito na walang pakundangan magparatang habang siya na may nakikinabang. Nakabibigla na tahasan ang mapangahas mong mga pananalita sa tatay pa mismo ng iyong kasintahan. Na, sa kabila ng iyong pagtuligsa sa pondo ng mga mambabatas ayon sa binahagi ni Engineer Karami, lumalabas na nang hingi ng pondo si Mr. Magalong mula kay Senator Bato na nagkakahalagang 40 million pesos. A funding that we got from the office of the Senator Bato. This is of course through our able mayor na meron pong 40 million na dinownload from the office of the Senator Bato. It went to the DOH National Office and then dinownload sa ating regional DOH office and then binaba na po dito sa city. And as agreed with our mayor, yung mapapurchase nating larvicides would be sobra-sobra. So there is a plan also that we will be sharing this not only to the CAR provinces, and if may sobra, we will even go to nearby regions. Ang galing naman. Mag-share pa kayo sa karatig rehiyon ninyo. Pero ganun ba talaga yon? Sobra-sobra ang supply sa dapat nyo lang bilhin? Napakaswerte nyo naman talaga. Magkaiinggitan kayo ng marami na nagbigay sa inyo ang isang senador ng sobra-sobrang pondo. Hindi ba kalkulado dapat ayon sa pangangailangan dahil may sinusundan niyang project plan at structure? Dahil ba hindi ito subject para mabusisi ng husto o ano kaya hindi nyo kinailangan magpresente ng konkretong plano para sa proyekto at mag-conduct ng bidding o anuman? If you remember last year po, we launched the Tengera Thursdays, which is coined as our war against dengue. This was simultaneously done with the 128 barangays. In fact, the mayor has called various LGU offices. Pumunta po kami, sinuyod po natin ang iba't ibang barangays na nag-oplan taob. Yun po. We will be again doing a launching, not necessarily a launching, but a revival ng ating oplan taob. Of course, we have also, we have met, actually we have reconstituted our Baguio City Anti-Dengue Committee. Kasali po doon ang ating mayor, kasali din ang ating councilor. Bilang paglilinaw, sa pangunguna ni Mr. Magalong, matagumpay na nakakuha ng pondong nagkakaalagang 40 million pesos mula sa tanggapan ni Senator Bato para sa oplan taob ng Baguio City na may sobra-sobrang supply na planong ipamahagi sa mga karatig na rehiyon. Ang pondo idinaan sa DOH salungat sa pinapayagan ng gobyernong pagsingit lamang ng proyekto sa DPWH. Kaya you cannot blame me if I also support him. Because it's very rare to find a politician who will say that. Diyan yung sir sa 42%, makikilita sila ko sa substandard. And everybody knows that. That's a fact. Makulay mga bitawan ni Magalong na paratang kaya't himayin lang po natin ang mga ito. Una po sa usapin ng pork barrel. Taong 2013, dineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pork barrel system. So, anong ginawa? Pinalitan ng pangalan. Ito po yung sistema kung saan nagtatabi ang national budget ng malaking pondo at yung mga congressman at senador ang mamimili ng mga proyektong pupondohan nito. Noong panahon... Hanggang ngayon, ganyan pa rin. We all know the senators, the mambabatas, have that capacity to give funds. Ang tanong ko lang, people are saying, oh, syempre, ano mo yan eh, asawa yan ng may misis mo eh. Ni Christina eh. Ni Attorney Magalong. Tatay niya yan eh. Kilala mo yan eh. Syempre, susuportahan mo yan. Let's put that aside. Tapos, maghanap ka ng politiko na may lakas ng loob na magsabi ng ganyan. Di ba? Kasi you cannot say those things kapag nakikinabang ka rin sa mga proyekto. Parang yung usapan nga rin natin sa pork barrel tsaka PDAF yata yun. Di ba? Kasi nga, maraming senador, congressmen, ang ayaw magsalita tungkol doon because nakikinabang sila. Saan nga ulit galing ang pondo para sa oplan taob ni Magalong na may sobra-sobrang supply ayon kay Engineer Karami?
Parehong iniinda ni Magalong at Libayan ang tungkol sa pondo ng mga mambabatas, ngunit kanino din ba lumalapit si Magalong kundi sa mambabatas din, hindi ba? Idinaan pa sa DOH kahit na alam nilang sa DPWH lang pinapayagang magsingit ng mga proyekto. Sino sa palagay ninyo ang may pananagutan dito? Si Senator Bato o si Magalong? Sino ngayon ang ipokrito? Ano nga ulit ang pinaparatang ni Libayan laban kay Senator Tulfo? Tapos tignan nyo mga kabatas natin, no? Itong si Raffy Tulfo. Balik tayo sa kanya. And how hypocritical his statements are. Di ba sasabihin niya, pondo, hikaos yung mga mahihirap nating kababayan, di ba? Ganun ang lagi niyang sinasabi. Tapos, yung tax sa Sichiria, tax sa kung ano-ano, yun ang nirereklamo niya. Ito kaya? Yan kayang natatanggap niyong pork barrel? Yung mga tinatatanggap niyong confidential funds, yung mga pondo niyo na ganyan. Kaya nga, di ba sabi mo, gagamitin mo sa Raffy Tulfo in action. At magkadugtong ito doon sa magiging topic natin, doon sa main channel na Raffy Tulfo. No? Isipin mo mga kabatas natin, hindi pa lang tumatakbo si Raffy Tulfo. Hindi pa nananalo si Raffy Tulfo. Tumatakbo pa lang siya bilang senador. Gusto nyo nang gamitin yung pondo ng Senado para sa Raffy Tulfo in action. Para madoble yung ginagawa nila sa Raffy Tulfo in action. That's a very good example of how it can be disbursed or used na hindi authorized ng batas. Diba? O, tignan nyo. Ito. Sabi ni Kayo, kaya pala sabi doon sa call kay Attorney Claire, kaupo pa lang ni Senador, wala pang budget. That's the problem there. Take note, May 31, 2023 po ang pahayag na iyon ni Engineer tungkol sa pondong mula kay Senator Bato at ang video ni Libayan ay July 7, 2023. Ilang araw makaraan ang controversial speech ni Magalong na siya ring pinag-ugatan ng paghamon ni Congressman Marcoleta at ang panawagan ni Senator Bato na linawin ni Magalong ang kanyang mga tinuran. Kaipokrituhan aniya ang mga pahayag ni Senator Tulfo. Iginiit ni Libayan sa kanyang mga manonood ang mapanirang alegasyon laban sa senador. Kung saan sadyang miniskontro ni Libayan ang naging pahayag nito. Ito raw aniya ay very good example ng paggamit ng pondo na hindi authorizado ng batas. Napatunayan ba ito ni Libayan? Sa palagay nyo ba ay pilit lang sinisiraan ni Libayan si Senator Tulfo? Kumpara sa ginawa ni Magalong, sino sa kanila ang mas dapat masuring mabuti? Iiwan ko sa inyo ang katanungang ito bukod sa marami pang iba. At saka ko na rin tatalakayin ang pinagmulan nito.